So, normally po hanggang 3 p.m. po kayo. Tama po ba? 3 a.m. po. 3 a.m., 3 p.m. So, Lord, bigay ko matapos po tayo with that time po. So, sa ating pong pagkapatuloy, kanina po we discussed about the divinity of the Lord Jesus Christ. And we, hopefully, nakita po natin how important that is. Na kapag ka po sumampalataya tayo sa isang Kristo ng tingin natin ay hindi po Diyos, something's wrong. At kung gaano man po kahalaga po yun, ganoon din po kahalaga yung humanity po niya. That's why kailangan po natin itong i-emphasize, and at the same time, kailangan po natin magkaroon ng clear understanding patungkol sa pagkatao din po ng ating Panginoon. Because it is something po, ito pong dalawang kalikasan po na ito is non-negotiable. Tandaan po natin, it is non-negotiable. Na pagka nagkamali po tayo dito, is eternity is at stake. Okay po, that's how important it is. Kaya po ngayon, titignan po natin, what are the proofs of His humanity? Ano daw po ba ang mga pruweba na si Kristo po ay tunay na Diyos? Because again, there are some beliefs po na ang pagtanong po na si Kristo po ay Diyos, oo, pero kailanman hindi po nagkatawang tao. Parang apparition lamang. Alam niyo po yung gano'n? Nagmukhang tao, nagtignan ng form, pero wala siyang flesh and bone. Wala din siyang blood. Kaya gano'n po. Kaya dito makikita po natin, ano ba, o paano po ba natin mabibigyan po ng pruweba na si Kristo po ay tunay po ng tao? So una po, tingnan po natin, yung kanya pong kapanganakan. This is one of the strongest proof po na talagang si Kristo po ay tunay na tao sapagkat pinanganak po siya. Okay po, so isa pong verse, gusto ko pong pagtuunan po natin ang pansin po dito because most of the time, whenever we talk about the birth of Christ, gasgas na po ito pagka po Pasko eh. Tama po ba? Kukuha tayo sa Matthew, chapters 1 and 2. Sa Luke po, chapter 1, makikita natin po dyan yung mga accounts patungkol sa kapanganakan ni Kristo. But this time po, so mag-focus po tayo sa isang verse written by the Apostle Paul. That's in Galatians chapter 4, verse 4. And it says, "But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law." So at this point, let us try to unpack po yung verse po na ito. Tingnan po ninyo. Ang unang sinabi po ni Apostle Paul po dito, when the fullness of time had come. Sa Tagalog po, yung fullness of time po, parang po siya eh, sa kahilugan ng panahon. Yun po yung pinaka-ibig sabihin. Now dito po, napaisip na po ba kayo, bakit kaya hindi sa panahon natin pinanganak si Kristo? Pwede po ba ipanganak si Kristo sa panahon po natin ngayon? Pwede. Kung yung nanaisip po niya. Tama po. Pero why is it na hindi po sa panahon po natin ngayon pinanganak? Pero marami po mga possible reasons or mga larong isipan po na pwede pumasok sa ating isipan. Tama ba po? Pero dito po sa verse po nito, makikita ninyo na yun na po yung perfectong oras para po ipanganak ng ating Panginoon. Kasi po tingin niyo po, practically speaking, meron po ba pinapangusap po sa panahon natin ngayon? Meron sa ibang bansa, pero hindi po kasing dami ng unang panahon. Yung panahon po ng mga Romano. Tama po na po. Kaya ngayon dito pa rin makikita yung kahalagahan po ng phrase po na yan. When the fullness of time had come, sa pagsapit o pagdating ng takdang panahon. Yan po. Now, most of the time po, kapag binabasa daw po natin yung verse na ito, kadalasan hindi po tayo nagpo-pause. At nag-iisip, bakit yun yung kinakonsider po ng Bible? Bakit sinabi ng Bible, yun po yung kahilugan ng panahon? Ano po kaya ang pakahulugan po niyan? Alam niyo po, answering the question, what does it mean, will drive us to see kung bakit 2,000 years ago pinanganak si Kristo at hindi ngayon. Alam niyo po kasi, kapag sinabi po, when the fullness of time had come, ito po ay nangangahulugan that God in His divine sovereignty and wisdom, He orchestrated everything para sa pagdating po ng ating Panginoong Hesus. Simula po noong una pa, iniayos na ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari sa ibabaw po ng lupa para sa pagdating po ng ating Panginoon. Kailan po siya nagpasimula? From Adam and Eve to Noah, then dumating po ang baha, to Abraham po, to Jacob, to Moses, to Joshua, to the kings, kay David, hanggang kay Joseph at Mary, hanggang sa journey po nila papunta po sa Bethlehem. Even dun po sa paghahanap po nila ng pwede ng, ano ba tawag doon? Kung saan po pwede manganak si Maria para po sa ating Panginoon sa Kristo. Lahat po yan ay orchestrated ng ating pong Panginoon. At alam niyo po ba,
sa history din po ay may makikita po tayo na ilang po mga events na nag-contribute para masabi talaga po ng mga biblical authors na yun po yung perfectong panahon para ipanganak ng ating Panginoon. Tatlong malaking grupo ito. Una po is yung tinatawag po natin Roman Empire. Marahil, familiar na po tayo dito. Alam niyo po ba, isa po sa mga strengths ng Roman Empire, government. Alam niyo po ba yung idea ng Senate? Sa kanila po nagsimula yun eh. Sa Roman Empire po yun. So, kung ang government po, ang pinakamalaking contribution po ng Roman Empire po sa panahon ni Jesus Christ, dahil dyan po natin makikita din po na mayroong sets of rules na kailangan sundin lahat po ng mga tao na nakasakupan po nila. Nakuha po natin, so may sense of government, meron po tayo tinatawag po dyan na Pax Romana, yung road system, nagkaroon po ng access din po ang gospel para po makapunta ang mga apostles sa iba't ibang mga dako. So in that light, masasabi natin na contribute po ang Roman Empire. Pangalawa po, nakapagbigay din po na malaking contribution ang Greek Empire. By the way po, una-muna po ang Greek Empire. Ang pinaka-English yan, sino po? Si Alexander the Great. Ayan. Pag naman po Roman Empire, si Caesar naman po yan. Magkakalaban po yan. Pero mas nauna po ang Greek Empire. Now, ang Roman Empire po, ang contribution po niya ay government. Ano naman po kaya ang Greek Empire? Ano po yan? Ano po yan? Knowledge. Tama po. Ayun, knowledge. Education. Ang strength po ng Greek Empire, ang pinaprioritize na karunungan ng tao. Kaya nga patingin po ninyo, saan po nasulat po ang ang New Testament? Di mo ba Greek? So, ang major contribution po ng Greek Empire ay yung tinatawag po na lingua franca. Kapag sinabing lingua franca, mother tongue. Na sa panahon po natin ngayon, ang lingua franca po natin ay walang iba kundi yung English. Ibig sabihin, basta kaya mo magsalita ng English kahit saan lupalong ka magpunta, magkakaroon ka ng line of communication dun sa tao. Noong panahon po ng mga apostol, ang English po nila is Greek. Kaya nga po, ganun po malaking contribution na po nagawa po nila eh. Dahil sa education, dahil sa language po na kailan pong tinuro sa buong nasa buka nila, naging accessible po at understandable ang gospel even sa iba't ibang mga tao na nasa bukan po nila. Hindi lang po mga Hudyo nakaunawa sa gospel. Bakit? Kasi po yung mga alagad, sinulat po yan sa Greek. Kahit saan sila magpunta, communicate po ang gospel sa pamamagitan ng buhay po nila. Kita niyo po yan? Parang coincidental. Ganito po hindi. Okay. Last group po, of course, ito po mga Jewish community. Ang contribution naman po ng mga Hudyo, maglibang. Hindi, joke lang po. Baka yung po ako masabi bigla, no? Ang contribution po ng mga Hudyo, they are awaiting for the coming Messiah. At nung panahon po na yan, grabe po, hirap-hirap talaga sila eh. Nai-record niyo po bakit po umuwi po sila si Maria sa, di po ba, sa Bethlehem, bakit po siya umuwi po doon? Nagkaroon daw po ng ano po? Census. Bakit po nagkaroon ng census? Tax. Tataasan po ng tax. Kaya po, hirap na hirap po sila. Kaya po yung Jewish community, they are really yearning po, Lord, ipadala mo na yung Mesias mo. So, kumbaga, bukas na po ang puso po ng mga Hudyo. Yun na po yung perfect timing. Para po isubo po ng Diyos Ama yung fulfillment po ng promise ng tagapagligtas. And at the same time, bukas na rin po ang isipan ng mga tao kasi may access na po dahil po sa education system na contribute po ng Greek Empire. And at the same time, meron na po nag-govern. Yung Roman Empire po, may access na po sila sa lahat ng lugar na pupuntahan po nila. Kaya po, mula po dito, makikita po ninyo, yung tatlong civilizations po na yan, empires po na yan, at yung contributions po nila, nag-converge. Nagtulong-tulong po para practically makita natin, totoo nga, yun ang perfectong oras para po isugo ang ating pong Panginoon sa Kristo. Kaya po from that, makikita po natin yung principle po na ito. Ang sabi po dyan, bago po mag-rapture, talamas po dyan yan. Ayun. Ang sabi po, God's timing is what? Impeccable. Kapag sinabi pong God's timing is impeccable, God's timing is perfect. Alam po natin, ang Panginoon, whenever He acts, okay, whenever He does something, yun na po yung perfectong oras. Naniniwala po ba kayo, kamatayan ng tao, perfectong oras din po? Di po ba? Walang mauuna ng isang segundo at wala pong madi-delay ng isang segundo. Perfect po yan.
Kasi po, ang nagpo-call ng shot dyan ay ang Diyos ay impeccable din po. Perfecto. Okay po? Now, after po no, sa unang part na atin po binigyan din in the fullness of time, tignan po natin ito. Sa kahinugan daw po ng panahon, God sent forth His Son. Isinugo po ng Panginoon o ng Ama ang kanyang anak. Tingnan niyo po. It was the Father who sent His one and only Son, not the other way around. Mahalaga po yun because kagaya po na sabi ko sa inyo kanina, it's always the Father who sends the Son. At yung sinugo po na po dito is no ordinary man. Okay? Ang sinugo po niya ay walang iba kundi ang kanya pong kaisa-isa pong anak. Yung His Son po dito is a clear reference sa pagka-Diyos. Okay? Sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Kung ano ang Ama, ganoon din ang anak. The Father is divine, therefore the Son that He sent is also divine. Yun po yun. Now, saan po papasok ngayon yung humanity? Kasi nasa humanity na po tayo Diyan po papasok ngayon yung pangatlo po na kailangan i-highlight. Ang sabi, sa kahinugan ng panahon, sinugo ng Ama ang kanyang anak. Ang sabi po, born of a woman. Now, si Kristo po, of course, isinilang po siya ng isang babae. Imposible lalaki. Kapag wala pong lalaki na may kakayahan po niyan. So sabi po, isinilang siya ng isang babae. At ito po ay napakahalaga mga kapatid. Sapagkat ito po ay ipapakita na totoong ipinanganak. Tama po ba yung term iniluwal? Tama po ba? Totoong iniluwal ang ating Panginoong Kristo ng kanyang ina. At kung siya po ay ipinanganak, therefore, siya po ay tunay na tao. Hindi po siya yung parang nag-appear lang na mukhang tao, kundi tunay na tao po siya with flesh and bone and blood. Now, ang importante katanungan po ngayon dito ay ganito. Kung si Kristo po ay ipinanganak ng isang birhen, does it mean siya rin po ay may sinful nature katulad ng bawat isa? The answer is no, kasi clear na po yan kanina. Tama po. Nabigyan din na po natin yan kasi po siya po ay conceived by the Holy Spirit. Yan po ay mamabasa natin sa Luke 1:35. Ang sabi po ay ganito, sumagot ang anghel sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos dahil dito ang isilang mo ay banal at tatawagin anak ng Diyos. Alam niyo po, mula po dito, meron po isang theologian. Napakaganda po ng kanyang comment. Sabi po ni Henry Thiesen, through the miraculous overshadowing of the Holy Spirit, Jesus was born what? Sinless. Okay po. Jesus was born sinless. Dahil po sa pag-overshadow ng kapangyarihan po ng banal na Espiritu. That's why, lagi po natin binibigyan din again yung virgin birth. Hindi po siya natin sinasabi lang dahil nakasanayan. Meron pong significance po yun. Kasi again, pinapakita po na si Kristo po ay wala pong sinful nature. Na sa kanya pong kapanganakan hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, he is totally sinless. Mahalaga po ba yun? Yes. Sapagkat hindi po maging sapat ang kanyang atonement kung siya po may bahid ng anumang kasalanan. Kaya po mahalaga po yan. Now, pagkatapos po, more po sa kanya pong kapanganakan, siyempre pinanganak siya, nagkaroon din po siya ng tinatawag po na human development. Okay? Sabi po sa Luke chapter 2 verse 40 ay ganito, at lumalaki ang bata, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan, at sumasakanya ang, ano daw po? Biyaya ng Diyos. Tingnan niyo po, parang progressive po yung term na ginamit, parang nasa present tense. Hindi po sinabi at lumaki ang bata. Tama po ba? Sabi po, lumalaki ang bata, lumalakas, at napupuspos ng karunungan. Progressive po siya. Na nagpapakita po ng development stages by stages. So in that time po, makikita natin, bagamat kulang po, at hindi po ganun karami, yung information natin how the baby Jesus nag-transition punta po sa pagkabata, adolescent at adulthood, bagamat kulang po iyon, pero I think ito po, ini-encompass lang po niyo yung progress po na nangyari po sa ating po Panginoon sa Kristo. Sabi din po sa Luke 2:52 ay ganito, at lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Kagaya po na sinabi ko po, we don't know much patungkol sa kanya pong young teenage years in Jesus Christ. Ang tanging alam lang po natin ay ito. Lumaki siya at nag-grow siya physically at sa karunungan kagaya po ng isang normal na tao. Katulad po natin.
Okay po. Ang difference lang po, ano po ulit yung difference? Pure pa rin siya. Okay po. Wala siyang anumang bahid po ng kasalanan. Okay po. Pangatlo po, tingnan po natin. We have essential elements of human nature. When we say elements po, it pertains to some aspects po sa buhay po natin. Number one, under this, we have to consider po, he had a true physical body. Take note po yung phrase, meron po siyang tunay na physical na katawan. Mahalaga po yan. Kagaya po na sinabi po natin, Jesus Christ came in the flesh. Nagkatawang tao po siya. Pinapabulaanan po natin ang paniniwala ng ilan na si Kristo ay phantom lang. Ano yung phantom? Ang spirito lang na dumaan sa harapan po natin. Hindi po siya apparition lamang, kundi siya po ay may tunay na katawan, flesh and bone. Alam niyo po, even Christ mentioned in Hebrews chapter 10 verse 5 that the will of the Father is for Him to be born with true body, with flesh, blood, and bones in order to fulfill God's plan for redemption. Kaya sabi po natin, kahit pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya. Ano po sabi? Pwede po makibasa? Hindi mo alay at handog, ngunit kita niyo po, pinaghanda mo ako ng isang anyo? No. Parang pwedeng apparition nga lang, hindi po. Sabi niya, ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Physical body talaga po ang tinutukoy mo. Now, mula po dito, there is also an interesting account po na mayroon po isang babae na nagbuhos po ng pabango sa katawan po ng ating Panginoong Jesus. Marahil, alam niyo na po yun, ano po. At yung babae po na ito ay may dala pong ano po, alabaster jar na may laman po mamahaling pabango. Ano po ginawa? Ibinuhos po ito sa paanan ng ating po Panginoong Jesus. Now, bakit kaya binuhos? Kasi po, alam niyo po yung ginawa po ng babae po is something that is very unusual. Ano po yan? Alam ko na po eh. Para po sa preparation niya para sa kanya po ano po? Burial niya. Tama po? Now, tingnan niyo po yung response po ng Panginoon sa ginawa ng babae. Sa Matthew 26:12, ang sabi po, sapagkat sa pagbubuhos niya ng pabango ito sa aking katawan, ginawa niya yun upang ihanda ako sa pag-ibig. Yara po, no? Buhay pa siya, nililibig ka na. Kaya po marahil, kayo pong gagawin mo sa inyo, may siyahan po kayo. Hindi, very offensive po eh, no? Parang, buhay pa ako, pinapatay mo na ako. Parang gano'n po dating. Pero dito po, wala pong offense na anumang naramdaman ng Panginoon. Sapagkat alam niya kung bakit siya naparito. Imagine, nabuhay si Kristo para mamatay. Tayo po hindi ganun ang concept natin eh. Tama po? Nabuhay tayo para mabuhay. Tama po? Siya hindi, baliktad eh. Kumbaga, bago pa po siya mag-incarnate, bago pa siya magkatawang tao, he already knew kung ano pong gagawin po niya. Kaya hindi na po siya na-offend sa ginawa po ng babae. Kaya dito po makikita niyo, ganda po sinabi, ginawa niya iyon upang ihanda ako sa pagpiliin. Alam niyo po mga kapatid, mula din po dito, Christ Himself, after resurrecting from the grave, said that He still possessed a body. Pero yung body na meron na po siya nung after resurrection po is a glorified one. Sabi po sa Luke 24:39 ay ganito, tignan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ito po binigay ko matinin. Sapagkat nahawain ko, liguin niyo ako at tignan. Sapagkat ang isang espiritu ay walang ano po, laman at mga buto, nag-aarian at inyong nakikita na nasa amin. Grabe. Parang nakaka-excite po na makita talaga ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kasama po nito mga kapatid, makikita din po natin since meron po siyang physical na pangatawan, meron po mga instances po dyan na makikita nyo na si Kristo po nagutom. Kayo po, nagutom po ba kayo kanina? Ako? Nagutom po kayo kanina? Parang hindi nga ako eh. Parang kaya po kayo ng kain, no? Salamat sa biyaya mo ng Panginoon. Pero we already know what it feels like to be hungry. Tama? We know what it feels like to be thirsty. Kasi po, yung kinakain sa kainin natin, may limitasyon po yan. Nagpapakita na kinukonsume yan ng lupang katawan po natin. And even si Jesus Christ, ganoon din po. Kaya talagang alam natin, totoong may katawan si Jesus Christ. Nagutom po siya, sure nalagay ko po dyan. Ayan o, siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi kaya siya ay nagutom.
Tayo po, isang meal lang na nawala, nagwawala ng mga bulate sa tiyan po eh. Nagugutom na po. Pero dito po, 40 days, 40 nights, absolute fast. Kaya talaga nagutom po ang ating Panginoon. Sabi din po, siya din po ay nauhaw sa John 19:28. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, ano po? Nauuhaw ako. Ano pong context nito? Nasaan po si Jesus Christ? Nasa crucifixion na po siya. Nakapako na po siya. Sabi niya, nauuhaw ako. At ang sabi pa po, di po ba sa Luke 8:23, natutulog po ang Panginoon eh. No? Nung sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Siguro, pagka po mahina ang hermeneutics ng isang tao, natulog, tamad siya. Pwede pong sabihin kung mga anong ibang dahilan po, ano? Pero makikita po rin dito, kaya siya natulog kasi pagod siya. Katulad po ninyo at katulad ko, napapagod po tayo, hindi po ba? Pag nahilo lang po yan, mag-bonamit na lang, para mo sigurado walang hilo. Pero dito po alam talaga na yung pagkakatulog niya, naubos ang kanyang lakas. Kung pagkatao siya. Okay po. At isa pa po dito, pinagpawisan din po siya in first part. Sabi po sa Luke 22:43-44, tingin niyo po yan. Yung naka-bold po. Sabi, at pumatak sa lupa ang kanyang awis na parang malaking tatak ng tubo. At yun nga po, isa pa pong proof dyan, Ibred. Sabi po sa John 19:34, ayan po, lumabas doon ang dugo at tubig. So, hindi po mangyayari yan, hindi po ilalagay ng Bible yung mga detalye po na yan kung wala pong tunay na katawan si Kristo. Nakuha po ba natin? At dahil meron po siyang tunay na katawan, kailangan ilagay yan. Kasi po kahit sino po sa atin dito, makaka-relate dyan. Kung ikaw may katawan, of course, may dugo yan. Tingnan nyo nga po yung katabi po yung mukha po kung may dugo. Meron pa naman, Pastor. Marami pa naman. So, meron po siyang tunay po na physical na pangatawan. Pangalawang aspeto po na kailangan i-note po, he had a genuinely human emotional life. When we say emotional life, meron siyang emosyon, meron siyang damdamin. Tama po ba? Ang isa po sa dapat natin makita dyan, si Jesus Christ po, meron siyang compassion. Meron siyang compassion po. Di po ba nakita niya ang mga tao na habang siya? Nare-recall niyo po ba doon po sa templo nung tinurn po niya yung mga tables? Di po ba nagalit ang Panginoon? Nagalit siya doon. Tapos, umiyak siya, nanangis siya. Nung namatay po yung kanya pong matalik na kaibigan po na si Lazaro, di po ba? He felt annoyed dahil po sa mga nakikita po niya. Kaya po, mula dito makikita ninyo, meron pa ng emosyon si Jesus Christ. Yes, meron. Kasi tao siya. Ang malaking pagkakaiba lang po yung ganito. Tayo po, may emosyon. Tama po ba? Pero most of the time, ang emosyon po natin, kapag andyan na yan, nakakagawa na po tayo ng ibang damdamin. O nagkakaroon tayo ng ibang damdamin na nagkukusabi para bumagasala. Pero ang Panginoon, kahit kung nagalit po yung stento, hindi po siya nakapag-commit ng anumang kasalanan. Tingnan po natin. At gusto ko po makita niyo po dito mga kapatid, si Jesus Christ po ay meron pong genuine emotions. We can see that He knows what it feels like to lose someone who is living with. Kaya nga po, sabi po ng 1 Corinthians, si Kristo po, ang Panginoon po natin is the God of all comfort. Bakit? Siya din po tumamis Di po ba? He knows what it feels like to lose someone dear to him. Si Lazaro. He knows what it feels like to be betrayed. He knows what it feels like to be wrongly accused. Kayo po ba ay naakusahan na po ng mali? Hindi po sinabihan po, ang ganda-ganda nun, ang pangit nun. Mali pala ako sa truth po yun. Yung sinabihan ka na hindi maganda, halimbawa, magnanakaw yan, sinungaling yan, pero yung pala hindi lang nila naintindihan yung konteksto, siniraan tayo sa ibang tao. Basically po mga kapatid, alam po yan ng Panginoon kasi even siya po ay nagawan po ng mga ganyan. He knows what it feels like to be angry. In other words po mga kapatid, on a practical note, since si Jesus Christ po ay nag-exemplify po ng emotional life po niya, gusto po maintindihan po natin, He also knows what to do. Na minsan po pagkaramdam natin sa mga nararamdaman natin hindi kinyan ng Diyos. No. He knows what we feel. Dahil nandama po niya itong lahat. At ang totoo po mga kapatid, yung emotional pain na
na naramdaman po at naranasan ng Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo is something that we will never ever comprehend. Totoo po baliktad yun. Dama ni Kristo ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo. Pero tayo, kailanman hindi natin madarama yung hirap na pinagdaanan niya para sa atin sa krus ng Kalbaryo. It is something that is so big for us. Kaya it's very hard for us to comprehend. Because the pain is too great for us to bear. That's why we always say, thank you, Lord Jesus. You died for us and you took our place on that old rugged cross. Salamat po sa Kanya. Pangatlo po, He also had a true immaterial spirit. Di po ba? It was into the Father's hands that He committed His Spirit before siya mawalan po o malagutan po ng hininga sa krus. Sabi po sa Lucas 23:46 ay ganito. Pwede po ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, ready, begin. Si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay inahabilin ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Kaya po mula po dito mga kapatid, sa ilang mga maliliit na mga detalye po na yan, pinapatunayan lang po niya na si Kristo po ay tunay na tao. Meron po siyang katawan, meron po siyang emosyon, meron po siyang immaterial spirit. So in one word po, again, Christ is truly man. When Christ took on our nature, it means He is truly just like you and me. But again, do not forget, when we say Christ took on our nature, it must be clear that Christ did not have our sinful nature. He remained sinless, spotless, and stain-free. Yun po ang kailangan kong ma-emphasize po natin dyan. May question po ba doon? Wala po. Okay po. Pag may question po, just raise your hand po. Pwede po tayo magtanong. Letter D. Isa ba po sa mga katunayan na si Kristo po ay tunay na nagkatawang tao, tunay na tao, He experienced what? Infirmities just like a normal human, yet remained sinless. So si Kristo po, napagod, nagutom, pinukso, at dumaan sa napakadaming mga pagsubok na hindi pa nararanasan ng karamihan po sa atin. And ultimately, dumaan siya sa napakabigat na sitwasyon na kung saan niya kinailangan po niya i-alay ang kanyang buhay para po sa atin. That's in Luke 22:42. Kaya nga po sabi po ng Panginoon, Father, if you are willing to remove this cup from me, nevertheless, not my will, but yours be done. Nare-recall ko po nang sinabi ko po tumingin sa isang church, kaya ano po, bakit kaya ni-request ni Lord na, Panginoon, kung pwede lang sa araw na ito lumagpas sa akin? Ang tanong po ganito, ano kaya yung laman ng cup? Pero po sa kabataan, pilosopo, noodles. Baka noodles yun, Pastor, mainit mo siguro. Wala ka sa buhay mo. Pero ano nga po kaya naman talaga ng cup? It would be a cup of blessing, tama? But it would also be a cup of curse. Now, dito po sa konteksto, alam po natin kung ano po kahulugan nun. Yung laman po ng cup na yun, saro po na yun, alam niyo po, puot yun ng Diyos. Okay? Puot yun ng Panginoon dahil sa kasalanan po ng lahat ng tao simula pa noon at sa darating na panahon. Kaya po ngayon mula po dito, isang bagay po makikita po ninyo na si Jesus Christ po, ang dami po niyang pagrusang pinagdaanan. Pero sa lahat ng mga pinagdaanan po niya, meron po siya nagkasala. Dito nga po, makikita niyo po dito, hindi naman siya nag-retaliate eh. Tama po? Pinapakita po ito, nung talata po na ito, na yung human side ni Jesus Christ. Ano ba yung gano'n? Kasi alam naman niya na magdurusa siya. Tama po ba? Andyan po ba kayo? Alam na po ba ni Kristo na magdurusa siya? Bago pa siya magkatawang tao? Yes, alam na niya yan. Ba't nagtatanong pa siya dito? It seems illogical. Tama po? Pero again, nagtatanong po siya dito para po ipakita yung human side niya. Panginoon, kung pwede lang po. Pero hindi ka looban po, hindi ka looban po. Hindi po ba, alam niyo po, yun ang pinakamahirap ipanalangin. Lord, hindi yung kalooban ko, yung kalooban niyo po. Minsan nga po, ganito eh. Alam na natin kung anong kalooban ng Diyos, pero nakikipag-wrestle pa tayo, nakikipag-barangin pa tayo. Baka yung kasi tinatawag na maging full-time worker, pero ayaw niyo pa rin pala. Ayun pala ko eh. Nakonsensya ka po nila eh. Pero kanya-kanya po yung dealing sa Panginoon po sa atin dyan. So sabi ko, hindi kami madedestino. Hindi madedestino. Okay lang nun. Basta mag-record. At
At least yun, di ba, ni Castillo, doon kayo sa home church nyo. Kami, natatapon kami kung saan-saan. Pero kinaside ko, pakita natin, salamat na lang. Di ba nakakapagbigay po na encouragement yan? Kasi kung siya po dumaan dyan, alam din niyo yung bigat na kalooban natin. Naiintindihan tayo. Kaya nga po, alam niyo po, kadalasan, natatawa po ako sa akin pong sarili. Parang hirap na. Natawa sa sarili, parang may maluwag na, pag-milyon na lang dating ko. Minsan po may narinig ako, lagi po ina-associate or iniaalin tulad ang buhay po ng mga Kristiyano ngayon sa Job. Sinasabi si Job, dumadaan sa matinding problema. Tayo dumadaan sa matinding problema. Pero mga kapatid, malaki po ang kaibahan natin din. Napakalaki po. Alam niyo po kung bakit? Si Job po mayaman. Doon pala, alam mo na yung sabihin mo, di ba? Ngayon pa, mayaman mo ba si Job? Yes. Ano pang sabi? Sabi ng Panginoon, Satan, nakonsider mo na ba yung anak ko si Job? Walang katulad niyan, siya lang ang righteous. Sabi sa talasan, kaya ka lang naman sinusunod niya, sinasama niya kasi pinagpapala ko, subukan mo kasi lahat yan. Ano po sabi ng Panginoon? Sige, kuhanin mo lahat, huwag mo nang gagawin ng buhay niya. May limitasyon pa rin. Tama po? So, naghirap po si Job. Tama o mali? Pero ano po nangyari? Sa kabila po ng kahirapan po niya, nanatili siya tapat sa Panginoon. Ang off ang kanyang course, hindi daw po siya nagkasala. Partida, may naiwan po sa kanya. Ano pinaiwan? May asawa talaga na yan eh. Sabi ko sa inyo mga single, huwag na kayo mag-asawa. I-decide ko, tingin po ninyo, yung asawa ang naiwan, at sinasabi ko ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Abay, napakahusay. Tama po, no? Ang dead ko talaga ng asawa. Ay, talaga naman mga babae talaga. Pero tingin niyo po mabuti ha, all po ng journey ni Job, never siya nagkasala. Tayo, tingin po yun. Hindi tayo mayaman. Anong downfall natin? Kahirapan ba? Hindi. Ang downfall natin, prosperity. Tingnan po yan. Doon pa lang, palya na tayo eh. Doon pa lang po, hindi na tayo pag-rumalik, makiralig po kay Job eh. Ang mga Kristiyano sa panahon ngayon, kapag nga po mahirap ang buhay ko, lumapit sa Diyos. Pero kapag nandiyan sa comfort zones, nakakalimutan sa Panginoon. Tingnan po yan. At, konting problema lang. Hindi natin pwede sabihin, katulad ako ng Job, hindi ko magkasala. Ako po personally, hindi ko kayo sabihin eh. Kasi pag may pagsubok na, andyan na po yung kahinaan kong itangita ko na, andyan na po yung tendency mo kumagawa ng mga bagay, hindi makapagbibigay ng tanunuran sa Diyos. Pero alam niyo po sa storya po ng Job, iniisip ko, sino kaya ang pinaforeshadow ni Job? Jesus Christ. Even at the talks, mga kapatid, hindi ka putok na salita mula sa kanilang. Kasi nga po sinabi na, Panginoon, Ama, hindi ang kalooban ko, kalooban ko mangyari. It makes more sense now. Tama po, no? Kaya dyan natin makikita po, salamat na lang, meron tayong ganyan Panginoon. Alam niya kung anong pinagdadaanan po natin. Kaya nga po sabi po na isang theologian, si F.F. Bruce, sabi po niya, Christians have in heaven a high priest with an unequal capacity for sympathizing with them in all the dangers and sorrows and trials which come their way in life, because he himself, by virtue of his likeness to them, was exposed to all these experiences. Ang ibig sabihin po niyan, dahil nagkatawang tao po ang ating Panginoong Kristo, at dahil naranasan po niya lahat ng mga pagdurusa at paghihirap, meron tayong dakilang punong pari na nandoon na nakakaunawa ng ating pinagdadaanan. Ano po pinagdadaanan niyo sa buhay? May problema po ba sa pamilya? Of course, meron. Kalusugan, maaaring meron po. Finances, lahat tayo meron dyan. Sa ministry, struggle po sa personal relationship, we all know it all. Lahat po tayo meron yan. At alam din po yun ng Panginoon. Patingin niyo Peter, yung high priest natin is someone who has an unparalleled na pag-sympathize sa bawat isa po sa atin. Kaya po mga kapatid, minimension ko po ito dahil ang kalokohan po na ito nakapagbibigay po ng encouragement sa bawat isa sa kasalukuyan. Sa pagsunod po natin sa kalooban po ng Panginoon, sa pagharap natin sa iba't ibang klase po ng trials, hardships, and struggles in the Christian walk, we have Christ who is always there for us. Nauunawaan po ng Panginoon lahat yan. Kaya pwede tayo magpatuloy po na may galak at comfort sa ating puso. Tama po ba?
Sabi nga po ay ganito, if Christ had never left His throne to enter time and space, we have no hope beyond the grave, no knowledge of His grace. Kaya po, salamat Panginoon, nagkatawang tao. Salamat sapagkat tinawag mo ang bawat isa po sa amin. Amen po ba? Amen. Now, tuloy po tayo. Kapag ka po ang usapan po natin ay humanity of the Lord Jesus Christ, o yung pagiging human with Jesus Christ, hindi po maaari na mawala po yung konsepto po na ito. Ayan. The incarnation of the God-man. Now, marahil po ay napakinggan niyo na po na maraming pagkakataon in term po ng incarnation. Tama po na po. So in the Christian faith po, the word incarnation is used by theologians to refer to the coming of the second person of the Trinity in human form. Jesus Christ became a man or assumed human flesh at a point in time, yet without ceasing to be God. Ito daw po yung panahon na kung saan nagkatawang tao si Kristo, pero hindi po nawala yung pagka-Diyos niya. Okay po? Hindi po nawala. Okay. Now, alam niyo po yung word po na incarnation, para po mas madali po natin maalala. Nagmula po siya sa Latin word na ang ibig sabihin po ay incarno. Ano po ulit? Incarno, to make into the flesh sa English, or the act of being made into the flesh. Now, bakit po ba yan po yung term? Kasi tandaan po natin, ang Diyos po ay Espiritu. Tama po ba? So, kapag sinabing incarnation, parang ganito, incarnate. Ang Espiritu po ba may karne? May flesh? Wala. So, kapag sinabing incarnation, nag-incarnate siya. Nagkaroon siya ng katawan. Huwag po natin, kaya kinailangan po niya, ipanganak po siya. So, dito po kayo makikita po natin that whenever we talk about incarnation, this is something that is non-negotiable. Incarnation is the supernatural act of the triune God. Okay? Paano lumabas dyan, Pastor, na supernatural act yan? At bakit lumitaw na naman dyan yung triune God? Tingnan niyo po mabuti. God the Father sent His begotten Son. That's God the Father. Christ was conceived by the Holy Spirit. At si Kristo po gitna. Father, Son, and Holy Spirit. Kaya po makikita nyo, yung incarnation po, yan po ay clearly minamanifest niya kung sino po ang triune God po natin. Na minsan po ay na-overlook po ng ilang pong mga anak po ng Panginoon. Kaya po mula po dito makikita natin yung mga biblical references that speak of the incarnation. Tingnan niyo po, John 1:14. Ang sabi po, and the Word became what? Flesh and dwelt among us. Alam niyo po, meron pong magandang article ako nabasa dito. Yung mismong direct translation daw po, yung the Word became flesh, yung and dwelt among us. Ang ganda po na idea, sabi niya, tabernacle among us. Ibig sabihin, yung and the Word became flesh and tabernacle among us. Nanirahan kasama natin at katulad natin. Hindi po ba parang in a sense, ganoon po yung ginawa po ng ating Panginoon. He took residence po sa atin. Sabi mo po sa Colossians chapter 2 verse 8 ay ganito, for in Christ, all the fullness of deity lives in what? Bodily form. Again, bakit po bodily form? Kasi Espiritu ang Diyos, pero dahil nagkatawang tao si Kristo, so, siya po ay tunay na, ano po? Final equation, tunay na Diyos at tunay na tao. Galatians 4:4, ayan po yung verse po natin kanina, born of a woman. Philippians 2:6-8, ang sabi din po, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself. By the way, ito po, kailangan i-explain po. Ano ibig sabihin ng he emptied himself? Mamaya po, discuss po natin yan. Sabi po, by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Pinanganak siya, katulad po ng normal po na mga tao. Hebrews 2:14. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is, the devil. Marami pa po tayo enumerate po na mga talata po dito patungkol sa incarnation po, pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Pero makikita din po natin na sa nativity accounts po in Matthew 1 and 2 and also in Luke chapter 1 and 2, yung
yung historical record po ng kapanganakan po o incarnation ng ating Panginoon. Mababasa po natin dyan yung accounts na patungkol sa genealogy niya. Kayo po ba gumagawa po kayo ng gano'n? Yung family tree? Ay, hindi na po. Assignment. Salamat na lang, may assignment po na school, no? Pero dati po, naalala ko, may family tree pa po eh. May puno talaga, so yung mga picture-picture, alam niyo gano'n. Alam niyo po, sa bahay mo, makapansin niyo po, ang galing nila sa gano'n, ang mga Hudyo, alam na alam po nila. Yung family tree, ang anak ni ganito yan, anak ni ganito, ako ni ganito. Tukoy na tukoy po eh, pati po yung pangalan, alam niyo gano'n. Nakakatawa, pero magandang practice po yun. Now, ano pong problema na si Kristo po ay tunay na mula po sa lahi po ni David, dahil po sa family tree. Sa niyo po makikita yun, sa genealogy po sa Matthew chapters 1 and 2 at saka po sa Luke chapters 1 and 2. Now, dyan po again, makikita niyo yung genealogy, family tree ng Panginoong Jesus, yung pronouncement po ng Panginoon kay Mary, to the angel Gabriel, siya po ay magdadalang tao at tatawagin pong Son of the Most High. At sa lahat din po ng mga pangyayari po nito, we must take note that these events are through the supernatural work of the Holy Spirit as declared by the angel Gabriel in Luke 1:35. Ang sabi po, and the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Ito po, coming or birth of Christ ay matagal na po sinabi sa Lumang Tipan. It was predicted countless times in the Old Testament. At ang incarnation din po, o yung pagkakatawang tao po ni Kristo is also the apostolic theme ng lahat ng kailan pong mga pagtuturo. Ang incarnation din po at ang buhay ni Kristo sa mundong ibabaw ay pinatutuhanan po ng mga secular historians. Kasi po, isa daw po sa mga curiosity na marami po mga tao, baka kasi Bible lang nagsasabi niya na pinanganak si Kristo. Naka-encounter na po ba kayong gano'n? Sa ako po, may personally, pinilitero na po niya. So how can we know na pinanganak talaga si Kristo? Sabi ko, of course, we have to go back to the scripture. So maliban ng scripture, may problema pa ba? Di ba ba? In a sense, yung mga malikotang isipan po, outside people, yun ang hahanapin po nila. Pero alam niyo po, as years go by po, salamat po sapagkat meron pong isang Roman historian, ang pangalan po ni Tacitus. Ayan. Si Tacitus po, first century Jewish historian, first history Roman historian po. And meron pa pong isang Jewish historian, Josephus, mentioned in the writings, Jesus Christ. Minention talaga nila na meron isang persona, meron isang tao na ang pangalan mo ay Jesu Cristo. So, ibig sabihin, makikita po natin, hindi lamang po Bible na nagpapatunay na meron talagang Jesus Christ na exist before. Kundi meron din po na mga historians at may hindi po mga kapatid ha, si Josephus po at saka po si Tacitus, talaga naman pong well-known historian po yan. I-respect po yan ng buong Jewish community at Roman community. Kaya po mula po dyan sa mga researches po na yan at sa mga write-ups po ng mga historians na yan, makikita po natin na kinikilala po nila na meron talagang Kristo na nabuhay. Okay? At yung Kristo po nito ay walang iba kundi yung Kristo po na tinuturo po ng Kristyanismo. Tunay siya ng katawang tao. So, hindi lamang po Bible, kundi even history proves that Christ really incarnated. Now, you might be asking, sige Pastor, after natin ma-establish yung point na si Kristo po ay nagkatawang tao, bakit ba kinailangan siya magkatawang tao? Wapo natin. Alam niyo po, isa po sa pinakamahirap po sagutin is yung why. Tama po ba? Bakit? Bakit? Need to prove. Okay. Thank you po. Nalaanan po natin yan. Thank you very much po. Kaya po makikita po ninyo, no? Kahit gaano pa po ka-establish yung point natin, marami tayong ebidensya. Let's say, natunay nga po Diyos si Kristo, at tunay po nagkatawang tao siya. But if we fail to answer the question why, it doesn't make any sense. Parang walang sense yung lahat ng pinag-aralan po natin. Kaya po mula po dito, sabay-sabay po yung daanan. Bakit nga ba nagkatawang tao si Kristo? Ano po yung reason of incarnation? Number one po, to confirm the promises of God. One of the reasons of the incarnation, or why Jesus Christ came and took the form of a man, is to confirm
or fulfill the promises made to the fathers and to show mercy to His people. Tingnan po ninyo. Right after po, si Adan at si Eva willfully disobey the one and only command ng ating pong Panginoon. They knew that they have sinned and they knew that they will suffer the consequences of their disobedience. But sa kabila po ng pagkakasala po ni Eva at saka ni Adan, God, who is so rich in mercy, made a pronouncement. Ano pong sabi po? Ano pronouncement po? Tingnan niyo po sabi sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang sabi po, ang kausap ng Panginoon dito yung serpente. Okay? Sabi niya, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ang tingin niyo po mabuti. Notice the change in person here. God said, I will put enmity between you, the serpent, at yung sa babae. Again, ang kausap mo ng Diyos na yung ahas. Between the offspring of the serpent and the offspring of the woman. And notice, bakit bigla po lumitaw yung he? Saan nanggaling yung he? Ito niyo po yun. Context po natin dito, kakatapos lang po yun na magkasala. Imagine niyo po yun, ha? Ano po yung consequence po ng kasalanan mo pala? Kamatayan. Pero bakit buhay pa sila physically? Tingin niyo po, spiritual lang talaga. Ba't yun po tingin sa akin? Ako pa yung tatanong lang naman. Ako po personally, kung ako tatanungin po lang, I think kasama din po dun physical. Pero bakit sila buhay? Act na po yun ng mercy ng Lord. Act na po yun ng grace ni Lord sa kanila. Para maribig din po sila. Ito din po yun. Kasi kung pinatay po ng oras mismo doon, wala nang problema. Wala nang tao eh. Tama po? Depende po yan kung anong context po yan. Opo, depende po yan. Pero dito po, gusto ko makita niyo po dito, biglang lumitaw yung he. Imagine po ninyo ha, yung kasalanan po na ginawa ni Eva at saka ni Adan, naging sanhi po ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Pumasok po yan, dahil niya pumasok po ang kamatayan. Tama po? Pero tingnan niyo po, nagbigay na po agad ng pupang Panginoon. Yung he. Sabi po, yung he will crush the serpent's head. But this is not a coincidence. But that is a declaration that the Son of God will come. And that's the Son of God who will come, will, sabi po natin, will redeem or save His people by sacrificing His own life for their sake. Yung he po dyan, paano niya tatalunin po? Iaalay niya ang kanyang buhay para po doon sa mga taong makasalanan. Pangalawa po, yung he po doon, he will come as a king in his kingdom. He will put an end on the works of the enemy. This double role of Christ as Savior and King is widely taught in the Scripture, both in the Old and in the New Testament. Kasi po si Jesus Christ, we have to understand, para po ang Bible po, mahilig po sila gumawa ng imagery. Alam niyo po yun? Paghahalimpunan, parang ganyan. Di po ba si Jesus Christ, pinapakita po as Savior and King? Tama po ba? Savior and King. Yan, mahilig po sa ang Bible po sa ganyan. Kaya po dito po from Genesis 3:15 and continuing through the whole Old Testament, we can observe that God promised to send His Son into the world. We can also see that the birth or incarnation of Christ is one of the major prophecies that gave hope to His people. Sabi nga po ni Prophet Isaiah 7:14, sabi po, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name what? Emmanuel. Okay. Another po, sa Isaiah chapter 9 verse 6, again, nabasa na po natin ito kanina, hindi ko na po babasahin. And of course, yung Micah chapter 5 verse 2, nabasa na din po natin yan. So mula po dito, gusto ko pong explain po, gusto ko bigyan din po dito. The first reason of the incarnation is of course to fulfill the promise of God. Yung promise po na He, sa Genesis 15, na-fulfill po yun sa cross. But the first step, at para po mangyari po yung matayin sa cross, kailangan ipanganak muna siya.
Kaya po, ang unang reason bakit po siya kailangan mag-incarnate again is to fulfill the promise of God. Pangalawa po, siya po ay nag-incarnate din po to reveal the Father. Sabi po natin, God's greatest revelation of Himself to man is in Jesus Christ. Wala na po iba. Okay? Christ Jesus is the apex. Kapag tayo po apex, the crowning jewel of God's revelation. Christ came to reveal who God is to man. Kaya po daw naparito ang Panginoon sa Kristo, kaya siya nagkatawang tao para ipakilala niya ang Ama sa tao. Now, tingnan niyo po, sabi po sa John chapter 17, verses 25 to 26, kapag mahal na Ama, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig. Ano pong sabi? Hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig. Ngunit, tingnan niyo po, kilala kita. Bakit po? Paano nakilala? Sapagkat andun nga po yung eternal fellowship ng Son sa Father. At sabi niya, at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Kaya po from here, one of the reasons of the incarnation is to reveal who the Father is, ipakilala at ihayag ang Ama sa atin. From the verse mentioned, we can see na ang Ama ay hindi nakikilala ng mga tao sapagkat ang mga tao ay walang kakayahan sa kanilang sarili na kilalanin kung sino Diyos. Kaya po mga kapatid, ako po personally, the other week, ay nagkaroon po ng chance na makapag-speak sa isa pong IRM church po natin. Meron siyang binigay na passage. And there is one thing that I really appreciated sa buhay po ni Abraham. Si Abraham, wala naman siyang, hindi naman niya kilala ang Diyos eh. Tama po? Noong una. Sige, paputin niyo sa akin. Noong una, hindi po niya kilala ang Panginoon. Tapos imagine po ninyo, bigyan na lang siyang in-approach ng Panginoon. So nagkaroon siya ng knowledge sa kung sino si Yahweh. Dahil lang sa isang bagay, inabot siya ni Yahweh. Hindi po si Abraham ang nag-initiate. Nakita niyo po yun? Siya po yung nasa receiving end. Tama? Sumampalataya lang siya kay Yahweh. Pero kung hindi po nag-reveal si Yahweh sa kanya, hindi po siya makakilala kay Yahweh. Hindi rin po si Abraham ang pumasok sa tipan kay Yahweh. Si Yahweh ang nagbigay ng tipan. Tama po ba? Nakipag-covenant kay Abraham. Kaya po makikita po natin dito, in the same way, yan din po yung dahilan kung bakit nakapaligay si Jesus Christ. He came to reveal who God is. Kasi in the first place, hindi natin kilala Diyos. Pero kung isang Filipino pastor, hindi ko na po papakalanan, pero hindi ko na napapakalanan eh. Pero hindi po yun, hindi po isekta po na yun. Pero kung isang, wala ko rin yung sasabihin. Pero meron po isang Filipino pastor, sabi po niya, natural daw po sa mga Pilipino na may konsepto tayo ng Diyos. Kaya po kahit hindi daw po tayo ma-influensyahan ng Western evangelicalism, meron tayong kakayahan na maging Kristiyano on our own. Kasi may concept tayo ng Diyos. At ang ginamit po niyang term is yung concept natin ng bathala. Alam niyo po yung bathala? Hindi niyo po alam yun? Marami nagmulto po kayong bathala sa bahay niyo. Pero alam niyo po sa akin, nung narinig ko po yun, something's wrong. Kasi si bathala, iba po yun. Hindi siya si Yahweh na scripture. Hindi siya ang Diyos ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ko, teka, baka pinipilit lang ng pastor po nito. And, nung kami po ay ng seminary, meron po isang professor doon, yun din po yung sinabi niya, na nagkaroon sila ng debate ng well-known pastor po na yun. At ang naging resulta po, hindi lang po makasagot yung pastor na yun. Kasi ang point niya, gusto niya kirindim yung culture, pero hindi niya maririndim yung culture. Eh, ganun po siya. So, kung kailan niyo po, sa inyo na lang po yun. Pwede na po i-chismis sa iba. Pero gusto niyo po malaman, ibigay lang po kami ng milk tea, mamaya po. Pero very dangerous po yung concept na yun. Kasi po, hindi po natural sa tao na magkaroon po siya ng knowledge patungkol sa Panginoon on His own. Kinakailangan po talaga na ipakihayag ng Panginoon kung sino siya. At ito po makikita natin na wala po ibang makapagpapakilala sa Panginoon, sa Diyos Ama, kundi po ang anak na nagmula din sa Kanya. Ito po ninyo?
Kaya po, ganun po kahalaga po ang incarnation ng Panginoon. Tingnan niyo po, ang sabi po sa John 1:18 ay ganito, no one has ever seen God. Tama po ba? Hello? Totoo po ba to? Eh bakit sabi po nakita yung likod ni Jesus Christ ng Old Testament? Sino nga ba si Moses nga po ba yun? Sabi niyo, oo kayo, problema naman yun eh. Kaya sabi po, no one has ever seen God. Pero bakit sinabi po ni Moses? May akam siyang gano'n, nakita niya likod. Tama po ba? Baka mali information ko yun. General na information po ito eh. Nakita niya ang Panginoon. Paano po yun? Wala sinungaling si Moses. Gawa-gawa lang niya. No, another problem po yan. Ako po personally, kasi tingnan niyo po ito Sabi po, no one has ever seen God. The only God who is at the Father's side, He has made Him known. Now, if you're going to break down po itong verse po na ito, makikita po natin na malamang sa malamang sa mga account po ng Old Testament, ang nakita nila is yung pre-incarnate Christ. Hindi po ang Father. Mahaba discussion po na doon pagkakas ito po usapan. Hindi po meron tayong concept po sa Old Testament na theophany. Pamilya po ba kayo doon? Meron tayong tinatawag po ng theophany in the Old Testament. Ang definition po niya, God's visible manifestation in the Old Testament. Meron din po tayong tinatawag na Christophany. Okay? Yung ibang theologians po, naniniwala po sila na malamang sa malamang, yung mga kiniklaim ng mga anak po ng Panginoon na nakita nila, halimbawa si Jacob, nakipag-wrestle. Di po ba na-record niya nakipag-wrestle si Jacob po sa the angel of the Lord? Ang sagot po nila doon, malamang si Kristo yun. Pre-incarnate state in Jesus Christ. Ibig sabihin yun po yung involvement in Jesus Christ bago po siya mag-incarnate, bago siya magkatawang tao. Kaya po from that, ako po personally makikita po natin, at ako po inclination ko, again, hindi po ito may represent ang doctrine committee ng IRM, pero ito po yung personal study ko po. I think it is the pre-incarnate Christ na nakita po niya. Because logically speaking and biblically speaking, sa triune God po, isa lang ang may flesh. Tama po ba? Si Jesus Christ lamang po. Kaya po for me, consistent na po tayo dito. No one has ever seen God, the only God, who is on the Father's side, He has made Him known. Si Kristo lang po talaga po niya. Sabi din po sa John 49, He has said to him, have I been with you so long and you still do not know me? Philip, whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? And to know Christ is to know the one who sent Him, the Father. Kaya po makikita din po na sa John 14:17, if you had known me, you would have known my Father also. Okay, Ayan, if you had known me, you would have known my Father also. From now on, you do know Him and have what? Seen Him. Kasi po, kaya po ako naniniwala sa Christophany ay dahil po kailangan consistent po yung theology natin from Old at New Testament. At sinabi nga po, walang ibang nakakita sa Ama maliban sa Anak. So lahat po ng nakita ng mga tao po na likod ng Panginoon simula po Old Testament, ako po, mas safe and sound po for me na Christophany yun. Kaya nga po yung the angel of the Lord, alam niyo po, pamilya mo ba kayo doon? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Nabasa niyo na po ba yung term po na the angel of the Lord? Yung article na ba? Tingnan niyo po, yan yung kakaiba sa lahat ng mga anghel. Bakit po? Tumatanggap ng offering. Nagbe-bless. Kaya po ba yan ng anghel na ordinaryo? Wala. Kaya po bang, meron po bang omniscience ang anghel? Wala. Divine attribute po yun. Pero yung the angel of the Lord, meron po siya. Anong pruweba po? Nai-record niyo po, di po ba nagkaroon po ng anak sa labas si ano? Sino yung gusto? Nag-cheese ko siya po bigla. Nagkaroon po ng anak po sa labas si Abraham. Sino po yun? Si Ishmael. Alam po, nung the angel of the Lord, na sila po yung tumatakas si Hagar at si Ishmael. Tama? Bakit po? Kasi minamaltrato na sila. Hindi po. Isaray. Isaray pa po noon eh. Pero ano po sabi po ng Panginoon? Alam ko kung anong saan kayo pupunta. Alam ko bakit yung ginagawa yan. Meron omniscience eh. At sabi po ng the angel of the Lord doon, meron po siyang binibestow na blessing. Hindi po yan kaya ng ordinaryo anghel.
Wala akong karapatan ng anghel na gawin po dyan. Pero bakit yung the angel of the Lord meron? At ang kakaiba po dyan, yung the angel of the Lord, tumatanggap ng pagsamba. So, in the final analysis, it could be that the angel of the Lord po is a divine being. Immediately, mapapaisip tayo, sino kaya prior dyan? Eh ako po, dahil nakita, nahawakan, Christophany po ang pinakasi para sa akin. Huwag po kayo kumain sa akin, ano po, aralin niyo po yun ha. Para dagdag problema lang po sa inyo. Pero para sa akin po, wala po magiging dilema kung Christophany po yun. Ayun po. Now, another po. Isa pa po sa kagandahan kung bakit po nagkatawang tao ng ating Panginoon ay para po ma-engage tayo ma-engage with us as a faithful high priest. So, we will explain this later po sa lesson po natin pagdating po sa mga offices in Jesus Christ. Pero hayaan po yung basahin ko po yung Hebrews chapter 2 verse 17. Ang sabi po, kaya't kinailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang pinakapulong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. So, isa po sa mga bagay na lagi pong paulit-ulit na dinidiscuss sa Scripture, si Kristo po ang High Priest. Alam niyo po, meron pong 3 offices in the Old Testament na hindi po pwedeng mawala. Ano po yun? Prophet, priests, and kings. Okay? Prophets, priests, and kings. At pagdating po sa mga priests, meron pa po tinatawag na high priest. Ano po ang role po ng mga high priest? Ano po yan? Ayan. Nasa holy of holies. Tama po, ano po? Tapos meron pong tali. Tapos may bell. Bakit po? Hindi na lang ice cream. Dito. Pagka po nawala na yung tulog ng bell, wala na po kumikilos. Ano po yung sabihin? Patay na, hihilahin na lang. Hindi po kasi accessible ang Holy of Holies before. Kaya po ito po gusto ko makita po ninyo. Ang sabi po ng Bible, we have a high priest who is able to sympathize with us. Narikod niyo po kanina? Jesus Christ po yun. At yung high priest po natin, nasaan? Nasa templo, nasa Holy of Holies. Nasa likod po ba ng tabi? Wala, nandun na po sa kanong tungon ng Ama. Kaya po ngayon, dahil may high priest na po tayo na namamagitan sa atin sa Ama, we can come directly and boldly to the throne of grace. Kaya po ganoon po kasignificant yung office po ng ating pong Panginoong Jesucristo po ngayon. So, sa daling na panahon po, kung lalo ni Lord, mag-discuss po natin in much detail. Pangapat po, kaya po nag-incarnate si Jesus Christ to provide a ransom for our sins that we might be what? Reconciled with God or to God. Mahalaga po ang pagkakatawang tao po ni Kristo sa pagdating po ay necessary to accomplish the redemptive plan of God o yung plano po ng pagliligtas ng Panginoon. We have to see that Christ needs to take the form of a man so He can offer His life for us. We see this on the cross where He shed His blood for the forgiveness of our sins as stated by the law. Sabi po sa Hebrews 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay ano po, ito po yung binagit na ni Kuya mo kanina, nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Tandaan po natin, hindi po tayo malilinis sa ating mga kasalanan kung hindi po magkakatawang tao ang ating Panginoon. Kasi kung hindi siya magkakatawang tao, hindi siya mamamatay sa krus. Sa wala siya ng flesh. Wala rin dugo. Kita po natin, kaya ganyan po siya na-significant. 2 Corinthians chapter 5 verse 19, ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kailang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niya ipamalita ito. Kaya po mula po dito, makikita po natin, sabi po, without the incarnation, Christ could not really what? Die, and the cross is meaningless. Wala akong halaga, wala akong pakahulugan ang krus. Another reason po, o bakit po nagkatawang tao si Kristo? To destroy the works of the devil. Para wasakin po ang gawa po ng Diablo. Pero ano nga po ba ang gawa po ng Diablo?
Now, there are several passages in the Bible that answers this question. But Jesus gives a clear and concise answer in John chapter 8, verse 4. And in confronting the hypocritical religious leaders in Israel, Jesus says, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Kaya po mula po dito sa verses na ito, pinakita na po ni Kristo kung ano ba yung works of the devil. Na siyang naging dahilan kung bakit siya nagkatawang tao, para wasakin po ito. Kaya po again, ano po ba yung works po dito? Sabi dyan, murder and ano po? Lying. Now alam niyo po, these two sins po summarize the character of the devil and his thoughts. Tingnan niyo po mabuti. He is doing everything just to destroy people so they can go to hell. That's murder. Tama po ba? And he deceives them. Twisting the word of God, that's lying. Tama po? We saw this happen in the Garden of Eden where he intentionally twisted the word of God. So Adam and Eve may doubt the truthfulness of God's command. Yan po. She lied to Eve and Adam with the intention to kill them, to destroy them, separating them from God. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat si Kristo po ay naparito to expose the lies of the enemy. We live in a generation po mga kapatid na napakadaming sinungalingan. At kailangan po yung malaman ng katotohanan upang sila po mapanayan. Sino po ang dapat tumayo para dyan? Hindi po ba tayo? Kaya niyo po ba si Charlie Kirk? Alam po natin, alam po nangyari sa akin. Napanood niyo po yung action video? Nagulat po ako, nagising pa po ako na, may chat po ng membro. So, kailan niyo po ito? So ito yung pinag-uusapan natin just the other day. Pag-tingin ko po nakakalungkot, no? Kung ano po nangyari po sa kanya. Pero, yun po yung cost ng pagtayo para po sa katotohanan. Pero isang bagay po gusto ko makita po natin doon. If the Lord allows us po dumaan sa gano'n, okay lang. Sa kanya naman tayo uwi. Kesa may matagpuan tayo lumalakad sa mali. Sabi po ni St. Athanasius on the incarnation. Ito pala yun. Christ came to give us life and expose the lies of the enemy. Kaya po siya nagkatawang tao para isiwalat yung mga kasinungalingan po ng kaaway. Sabi po ni Athanasius ay ganito, for the Lord touched all parts of creation and freed and undeceived them all from every deceit. So, ibig sabihin po, si Kristo ay naparito para po ipakita ang katotohanan. Tandaan po natin, ang kaaway po ay magaling po yung pag-twist. At ang primary weapon po ng kaaway, he wants us to doubt God's word. Tingnan niyo po ginawa po ni Satan po. The serpent po kay Adam and Eve. Ano po po ng tanong niya? Yun. Doon pa lang alam niya yun. Totoo ba? Para bang ano yun po yung nag-send ka ng signal, nagbibigay ka ng doubt. Tama po? Ang kaaway ganyan po palagi. Ganyan siya lagi. Ganyan po. Every time na tayo po ibabagsak sa kasalanan, most of the time dyan nag-isip natin, totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? And the answer is ano po? Salita pa rin po ng Panginoon. When Christ was tempted po, ano po makikita po natin? 40 days and 40 nights po siya nag-fast. Di po ba? Turn the stones into bread. Ano po sabi ng Panginoon? Nasusulat. Di ba? Hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao. Bla 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 bla. Tapos ano pa po sabi po niya? Magpatihulog ka. Di ba ang sabi nasusulat? Ganito sabi sa Satan. Ano sabi ng Panginoon? Nasusulat din. Minsan nga po yung Satan na nakakalungkot, no? Mas kabisado po po yung scripture kaysa po sa atin. Sa totoo lang po kabisado niya yan. Pero tingnan niyo po, paano natin i-counter yan? Salita din po ng Diyos. Kaya nga po sa armor of God, isa lang po yung tabak dyan eh. Lahat ng pagdepensa, isa lang po yung offensive natin. Offensive weapon, ano po yung tabak, which is the word. Pero sadly, most of the time, marami po mga Kristiyano, lagi pong talunan sa battle kasi po hindi po ginagamit effectively yung weapon.
puso po. Kaya po, babalik po tayo dyan sa kahalagahan po ng patuloy po tayo lumalalim po sa salita din po ng Panginoon. Moving on, sabi po natin, there are many works of the devil mentioned in the scripture, but lahat po ng mga ito ay pagtutol lamang sa isang bagay. Sabi po ay ganito, the works of the enemy are to counter the work of God and thwart God's plan. Yan po ang palaging gagawin po ni Satanas. Sakto. Okay po, ganda ng timing ha. Para sakto-sakto po dito. Aray ko. Sakto-sakto. Okay lang pa, pag-isip po yan. Tarihan nyo po, ang kaaway po, ang laging ginagawa po niya, kontrahin ko ang plano ng Diyos. At pigilan po na mangyari ko ang plano ng Panginoon. Kaya po, the works of the enemy are to counter the work of God and to thwart God's plan. Yung ibig sabihin po ng thwart, pigilan. Okay po. Now, tingnan niyo po, sa buhay po ng mga hindi po mananampalataya, ito po ang laging ginagawa po ng kaaway. For their believers, to keep them from truly knowing Jesus Christ. Tama po ba yan? Yes. Ginagawa po ng diablo na huwag lang po makakilala ang tao sa Diyos. Okay? Ang dami po niya mga filosofiya at katuruan po itatapon sa henerasyon na ito para po yung mga tao magulan at di malaman kung ano po katotohanan. Para naman po sa buhay po ng mga mananampalataya, ito po lagi pong ginagawa ng diablo to tempt them to sin. Tuksuhin po tayo. Pero mga kapatid, minsan sa totoo lang po, nakakaawa din po si Satanas. Pag nagkasala ng Kristiyano, sinisisi si Satanas. Alam niyo po yung gano'n? Tingnan niyo po si Adan at si Eva. Nakita niyo po ba? Unang kinausap ng Panginoon si Adan. Bakit mo sumaway? Yung babae binigay mo sa akin, may asawa ko eh. Kinausap si Eva, bakit mo sinaway? Yung ahas. Sino tutulong ng ahas? Wala na. Wala na, kawawa talaga siya. Pero umin ko lang po, sa panahon natin ngayon, minsan nasisisi mo siya, pero ang totoo naman, yun ang rule niya. Ano masakan natin dyan, ipakita mo kung tama? Hindi. Dapat makita po natin, ang kaaway, magtetempt talaga yan. Pero ito po gusto kong makita po ninyo. Sa bawat pagbagsak natin sa kasalanan, tayong kumakagat. Hanggang tukso lang po siya. Ako ano po yung point? Hanggang tukso lang po yan. Tayo po ang kumakagat ka. Kaya po pagka tayo po humihingi po ng sorry kay Lord sa pananalangin, huwag na po natin sabihin, Panginoon, patawarin niyo po ko sa kasalanan, hindi ko po sinasadya. Tandaan niyo po ito, lahat ng kasalanan, dumaan sa proseso yan. Sadya yan. Kung nabigla ka man, kalikasan mo pa rin, ikaw pa rin nagkasala. Tama po, sinful in nature po tayo eh. Andiyan pa rin po mga kahinaan taglay po natin. Kaya minsan nakakaawa din po siya. Siya po lagi nasisi. Ako ang nasisi ako. Parang ganyan po. Pero again, hanggang yun lang po si Satanas. Hanggang tukso lang yan. Sa atin po kung kakagaling ba namin yun. Sabi po sa 1 John 3:8, sabi po, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. So again, in-establish po natin ang punto that the reason Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Ang sabi po natin, Christ accomplished many great things on the cross. Ang sabi, forgiveness of sins, a redemption, and the absolute what? Destruction of sin. Kaya po, lahat po ng mga anak ng Panginoon ay mananagumpay na. Amen po ba? Amen. Di po kayo naniniwala. Sabi pa, ano po, tingnan po natin. Provide an example for us on how we ought to live. Bilang mga anak po ng Panginoon, naliligtas po niya, makikita po natin that the reason po kung bakit po natin pinag-aaralan at bakit po tinuturo po ng Biblia na nag-incarnate o nagkatawang tao ang ating pong Panginoon sa Kristo para po malaman din po natin kung ano po ilandas na dapat natin tahakin. Alam po, one of my favorite songs na lagi po kinakanta po naming family, Sir Jude, si Mami, kami po magkakapatid. Alam niyo, bigat ng sa'yo mga yapak, alam niyo po yun, ako ay tataha kahit tigil ng luha. Ano po ang may? Tutuloy ko na lang. Baka bumalik si Bami, yung bagyo po eh. Ang ilakaran mo landas, pasakit man at lusan, dulot ng mundo'y karamtan, bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat akbang
ako'y aking susundan. I believe that's the reason why Christ lives on earth. Para makita po natin yung landas na dapat po natin nakahabol. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po yung magaling. Hindi po yung magaling. Full of challenges po yan. Pero alam ko po sa patong biyaya ng Panginoon para magawa po natin yan. Tingnan niyo po si Apostle Paul sa Ephesians chapter 4 verse 1. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Saan po kayo nakakita? Bilanggo. Yung bilanggo pa nagtuturo. Bilanggo po si Pablo, yun yung sinabi na nga po ni. As a prisoner for the Lord. E talagang nakakulong po siya niyan. Pero sabi po niya, hindi po niya kinakaya na siya po ay nakakulong. It's as if Paul is saying, nakakulong ako kasi ito yung kalooban ng Diyos sa buhay ko. Tama po? Kasi hindi po sabi niyo, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. What Paul is saying is, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa Diyos na tumawag sa inyo. Nagmula yan sa isang tao na nasa kulungan. Na even po na siya po ay nasa kulungan, alam niya na kalooban ng Panginoon. Lumalakad siya sa pagsunod sa Panginoon. Sabi po sa 1 John 2:6, sabi po, whoever claims to abide in Him must walk as Jesus walked. Ang tanong po sa atin din mga kapatid, lumalakad ba tayo ng tama sa harapan po ng Panginoon? Tandaan po natin, as redeemed people of God, Christ is our model in life. Let us follow His footsteps. Siya po ang modelo po natin sa buhay po nito. Sundan po natin ang yapak ng ating Panginoon sa Kristo. Yes, again, it is very challenging. Mahirap po. Pero sa biyaya po niya, magagawa po natin. Minsan po, ako po ay naglalakad doon po sa kasa pastoral po ng church. Alam niyo po yung mga bata-bata po ng mga anak, parang lahat na lang na ginagawa ng tatay, ginagawa ng po nila. Minsan po nagulat akong rito, ako bumungga ko sa likuran ko, pati ko po si Kino. Sabi ko, what are you doing? I'm following your footsteps. I'm following you. Sabi niya gano'n. Kinabahan po ako eh. Sabi ko, anak, sana hanggang dito mo lang akong sundan. Hindi na yung mga pagkakamali ko, hindi na yung mga pagkukulang ko. At kung meron ka man dapat sundan, sana si Lord naman. Sabi po, dumating ako sa point na aking pananalangin para sa aking mga anak. Sabi ko, Lord, sana po magkaroon po ng bright future yung mga anak ko. Hindi po ba lahat naman ng magulang gano'n eh? Magandang kinabukasan, maging mabait po ng mga bata. Lahat po yan pinag-pray ko po bilang tatay. But meron po dumating sa punto ng aming goal. Sabi ko, Lord, ba't parang may kulang? Doon ko po na-realize na kung meron man ako dapat po ipanalangin. Alam niyo po ano? Lord, i-grant niyo po na magkaroon po ng isang pusong ibig sa iyo mga anak ko. And that's it. Kasi pagka yung mga anak ko merong puso na umiibig sa iyo, wala na akong problema. Wala na akong problema. Kasi susunod at susunod sa yapak mo. Hindi sa yapak ng mundo, kundi sa yapak ng ating Panginoon sa Kristo. Nawa po yung patuloy natin ipanalangin sa lahat po ng mga church people. Panginoon, likhaan mo kami ng pusong tumitibok lang para sa iyo. Bigyan mo kami ito. Kasi kung hindi yan ibibigay Lord sa atin, hindi tayo magkakaroon yan. Kaya nasahain po natin yun, hilingin po natin yun sa ating pong Panginoon. Sabi po natin, let us not just concern ourselves with the things of Christ, but may our hearts be consumed by Christ alone, and let His glory be our motivation in His life. Nawa po yun po ang makita po sa bawat isa po sa atin. So, rest po na po tayo. It's 2:18. Pwede po tayo mag-shoot po ng 2:25. Okay na po sa inyo? CR break po na po tayo.